Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo. Senator Bato de la Rosa, meron na nga daw warrant of arrest. Pero yung pagbibigay nga ng warrant of arrest, dahil nga wala pa naman nagko-confirm pagdating nga sa ICC, pagdating sa Interpol. Pero itong si Boying Remulla, sinasabi nga na meron ng warrant of arrest itong si Senator Bato de la Rosa. Ngayon, ang nangyayari rito, nagiging diversionary tactics itong ginagawa kay Senator Bato de la Rosa para malihis tayo sa usapin ng flood control project. Kaya nga kung papansin nyo, di ba, ang nagiging topic ngayon sa mainstream media ay yung pagsisilbi nga daw ng warrant of arrest dito kay Bato de la Rosa na balak isurrender ng gobyerno ni Marcos na hindi napadaanin din sa korte. So parang yung nangyari kay Pangulong Duterte, ganun din yung gagawin dito kay Senator Bato de la Rosa. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Simula muna natin kay Bato. Bato! Bato! Ito, si Bato. Muling lumutang ang balitang inilabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator De La Rosa. Ang nagsabi niya na yung mismo kalyado ni De La Rosa na si dating presidential spokesman Harry Roque. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, kumpirmado bang may warrant of arrest na laban kay Senator De La Rosa ang ICC? Gigi, wala pa ngang kumpirmasyon yung detalye na yan, ano? At hindi rin sinabi ni Attorney Harry Roque kung sino ba ang source niya may kinalaman dito. Pero pinayuhan niya si Senator Bato de la Rosa na wag daw umanong magpapakidnap. Ayon naman sa abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, tila daw may katotohanan nga talaga yung pagkakaroon ng arrest warrant laban sa kanyang kliyente. Pakinggan natin yung naging pahayag kanina. Ito yung, di ba, kung maalala ninyo, meron sinabi ni si Remulla na may hawak na daw siyang arrest warrant. Si Ombudsman Epal Remulla. Meron na daw siyang hawak na warrant of arrest. Unofficial, sabi niya. Pero sabi ni Attorney Roque, nakita na daw niya at may alam na rin siya. Ni Attorney Torion. Totoo na talaga ito ata, itong arrest warrant na ito kasi maraming nang nagsasabi sa akin, hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad. Yan. Gigi, bago pa man yung pahayag na yan ni Attorney Roque, nauna nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na meron talagang arrest warrant laban kay Senator De La Rosa. Sa katunayan nga daw, may hawak siyang unofficial copy nito. Pero sinabi na noon ng ICC na kung walang lumalabas na ganyang impormasyon sa kanilang official channels, most likely hindi raw kumpirmado yan. At iyan, paano ba ang sistema o pulisya ng ICC dito sa kanilang arrest warrant? Okay, Gigi, himayin natin yan. Nakasaad yan sa Article 58 ng Rome Statute. Yung Rome Statute, yan yung international treaty na nagtatag sa ICC. At sa ilalim ng artikulong yan, pwedeng maglabas ng arrest warrant ang pre-trial chamber kung sakaling masusumpangan nga nilang may basehan para litisin ang isang individual. Yun nga lang, Gigi, hindi nakasaad kung kailangan ba isa publiko yan o pwedeng gawin in secrecy. Pero kadalasan, hindi na yan isinasa publiko para hindi rin makaalis o makatakas yung isang individual na akusado at ipinapa-aresto. Si Senator De La Rosa ba nasaan na ngayon, Ian? Gigi, sa isang panayam kay Ombudsman Remulla, sabi niya ang latest sighting daw kay Senator Bato ay sa Pampanga. Pero mula noong November 11, buhat... Grabe yung yung style ni Remulla talaga, no? Siya mamaya ibubuking pa natin yan. Yung style ni Remulla talaga pang politiko Alam mo ba kung bakit? Mamaya, kikento ko sa inyo yan pagka diniscuss na natin itong kay Revilla. Pumutok nga yung issue na yan. Ang nakakapagtaka lang dito kay Boying Remulla, hindi niya naman saklaw yung pagdating sa usaping di ba, foreign policy. Mga tulad ng ganyan, di ba? Di ba dapat sa yan? Department of Foreign Affairs at sa DOJ. Sila yung nakakasakop pagdating sa ganyang usapin. Dahil ang ombudsman, may separate, kumbaga, independent
ano siya, commission. Ang pinakatrabaho niya, usigin yung mga government official and employees, mga public official. Yun lang pinakatrabaho ng ombudsman. Pag meron silang narinig na chismis na merong corruption sa ganito, may kalokohan sa ganyan, doon pumapasok yung ombudsman. Ngayon sa issue dito kay Senator Bato de la Rosa, sa tingin ko hindi siya parte ng sakop ng ombudsman. Pero bakit parang nakikisali pa rin si Boying Remulla? Bakit sa kanya ibinigay yung warrant of arrest? Or sabihin natin bakit meron siyang hawak ng warrant of arrest? Diba? Yun isa sa nakakapagtaka. Tapos pangalawa, yung sinasabi nga nila yung ICC para talagang alam niyo yun, kailangan taga nila makipagkunsyabahan sa isang bansa para may patupad nila yung kanilang gusto. Tulad niyan, kung maglalabas sila ng warrant of arrest, hindi ipinapaalam doon sa taong, alam niyo yun, yung inaakusahan. Para yung bansa na, halimbawa, tulad sa Pilipinas, pag hindi nila gusto yung, halimbawa, kalaban nila sa politika, siyempre, makikipagtulungan yung, halimbawa, itong Pilipinas, doon sa ICC. So, kung may warrant of arrest, sikreto lang sa kanila ibibigay para pag nakita nila, bibit-bitin nila kagad, parang ginawa kay Pangulong Duterte. Although, alam na ni Pangulong Duterte na mayroong warrant of arrest, pero nakita niyo, di ba, hindi dumaan sa tamang proseso, yung due process na tinatawag nila. Nabit-bit kagad si Pangulong Duterte doon sa The Hague. So, andun nakita mo yung yung pang-aabuso. Pero pag yung sa kanila, yung sila yung inaakusahan tulad ni Saldico, ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos, kailangan dumaan sa tamang proseso with due process. Pero pag kalaban sa politika, yung due process hindi ibinibigay doon. So, talagang makikita mo na administrasyon ni Bongbong Marcos, pumumulitika lang talaga ang ginagawa. Yung issue na yan, yung impormasyon na yan, hindi na dumalo ng kahit anong sesyon sa Senado si Senator De La Rosa. Ayon naman kay Attorney Torion, hindi niya raw nakakausap yung kanyang kliyente. Ang tanging nakakausap niya lamang daw ay yung asawa ni Senator De La Rosa. Kaya hanggang ngayon, hindi niya rin daw alam kung nasaan ang kanyang kliyente. Jiggy? At itong mga legal arguments ng kampo ni De La Rosa ay tungkol sa kanyang pagpapaaresto ay ano ba ang sinasabi ni Attorney Torion? Okay, Jiggy, inilalaban pa nga rin ng kampo ng senador na hindi daw sakop ng Rome Statute ang Pilipinas dahil nga hindi tayo miyembro nito. At sa ngayon nga nakabinbin pa rin sa Korte Suprema yung inihaing petisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging si Senator Bato de la Rosa na kumukestyon sa pakikipagtulungan ng Philippine government sa ICC. Pero ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Gilbert Andres, pwedeng isuko ng Pilipinas ang isang akusado sa International Criminal Court o isang international court. Base raw yan sa International Humanitarian Law Act o yung RA 9851. Nakasaad dyan na maaaring i-transfer ang isang akusado sa alinmang korte o international tribunal. Pakinggan natin yung naging pahayag at paliwanag ni Attorney Andres hinggil dito. Kasi ang ini-implement po, ang sinusunod po ay yung batas natin mismo, no? Yung Republic Act 9851 or the IHL Act. At ang mahalaga dito, ito po'y pinasa ng Kongreso noong December 2009 kung saan hindi pa po tayo parte ng ICC Rome Statute. Grabe yung abogado, no? Kokontrahin niya pa talaga yung sinabi ng Supreme Court, no? Ang linaw na nga ng sinabi ng Supreme Court. Diniin na nga nila, nilabas na nga. At dapat, dito muna dalhin sa korte sa Pilipinas. Tatablahin niya pa talaga yun? Abogado ba ito? Official of the court ito? Bakit ganun ang kanyang pananaw? Pero sa bagay, may kanya-kanyang pananaw naman ng mga abogado. Pero, Kaya ang sa palagay ko dapat to, pag ganyang usapin, ang tinatanong mga judges na mismo, mga Supreme Court judges, diba? Nandun na hindi abogado. Kasi pagdating sa abogado, depende yan kung yung abogado na pagtanungan ang leaning nasa Marcos administration or nasa nasa dilawan, nasa neutral, or nandito sa, alam niyo yun, may kanya-kanyang faction. Siyempre, kung tatanungin mo yung abogado, depende kung saan siya nalilinya. At the same time,
may kanya-kanyang opinion talaga yung mga abogado. So paano nila yan i-interpret? Depende yun sa kanilang mga kliyente at sa kanilang yun yung kanilang personal na interest. Pero kung ang magsasalita dapat diyan yung hukom, mga judge. Doon siguro dapat mas maganda yung yung paliwanag, tulad nga 'di ba naglabas na yung Supreme Court ng guidelines kung paano i-turn over yung isang individual kapag ito ay merong kaso or kailangan i-turn over sa ibang bansa para doon litisin. So naglabas na ng guidelines yung Supreme Court, pero yung mga abogado, siyempre bending the law. Yun ang kailangan, yan talaga naman ang ginagawa ng mga abogado. Sila yung nagbe-bend ng law para sa mga kliyente nila at sa personal na interest nila. Kaya nga depende, kaya nga 'di ba sa korte, pagalingan ng ng argumento. So kung sino yung mas magugustuhan ng judge, yung may tamang argumento, yun yung nananalo. Kaya nga dito dapat sa palagay ko, pag ganitong issue, yung mga mainstream media or kung sino man nag-i-interview pagdating sa mga usaping legal, dapat ang tinatanong is yung judge, hindi na yung mga abogado. Ang linaw na kasi nung nilabas ng Supreme Court, 'di ba? Sinasabi nito pwedeng isuko daw sa international court. Hindi ho. Pwede ho 'yun, pero dito muna. Bibigyan muna ng chance ng sumagot dito bago isuko doon. Pambihirang buhay oo. Ang pagkaalala ko, ang sinabi ng ibang abogado diyan, yang sinasabi niyang batas, yan po kung foreigner po yung nandi dito. Pwede na natin isuko sa kanila kung sakasakaling sa international court. Pero kung yung ganito, na Pilipino, idiniid nga ng Supreme Court na yan. Kaya nga naglabas na Supreme Court na sabi nila, kailangan talaga, importante. Although they did not name PRRD, pero napakalinaw na po doon na ito yung isa sa mga halimbawa itong kay Senator Bato. Unless, hindi na naman susunod sa utos ng Supreme Court itong si Marcos. Ewan natin. Jiggy, sinubukan nga rin nating kunin yung panig ni Attorney Nicholas Kaufman. Siya yung lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC at ayon nga sa kanya, wala rin siyang detalye tungkol dito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Yan. So, eto isa si Bato na sa tingin natin Yun, bali yun nga, depende lang talaga yan kung paano i-interpret. Diba? Kahit na meron ng Supreme Court guidelines, talagang kapag depende na taga sa abogado kung sino tatanungin mo. Siyempre, yung kanyang personal na opinion dyan, yung magbe-benefits dun sa kanyang kinaanibang na faction. So, kung mapapansin, nagiging diversionary, isang nagiging diversionary tactics ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos na pati ang ombudsman ay nakikisali na hindi naman dapat parte siya ng issue na yun. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.